Okay mga kapatid, pahinga muna tayo sa usapang gera at West Philippine Sea, mga kapatid. No? Ito, panoorin natin itong isang video mula kay Learning Express 101. Dati na ako nagre-reaction video kay Learning Express 101 and salamat sa pagpapahintulot sa atin noon pa man, no, na makapag-reaction tayo sa mga ganitong klasing topic, mga kapatid, na alam mo yon, magpapalikot lalo, no, ng ating kaisipan. Dahil meron daw, mga kapatid, na nabuhay dito sa mundo na bago pa tayo dumating. Hindi sila mga tao. Ito yung Silurian hypothesis, mga tol. So alamin natin itong tungkol dito sa hypothesis na to. At syempre malaya kayong magbigay ng inyong komento, ng inyong reaksyon, ng inyong saloobin, mga tol, about dito sa topic na to na panonoorin natin. Itong video to mula kay Learning Express 101. Ang link po ay ilalagay ko sa may description sa ibaba. Puntahan mo na lang kung gusto mo siyang panoorin nang walang nagre-reaction video katulad nito. Kasi tayo, panonoorin natin to, bibigyan natin ng reaksyon at komentaryo. Alright? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Silurian hypothesis. Ano-ano ang mga bagay na maaari nating matutunan sa thought experiment na ito? Naku mga ka-LE, kumuha na kayo ng turon at kape dahil sisimulan na natin ang ating video. Paano tayo nakasisiguro na tayo ang nauna? Sabing ganon, mga tol, no? So eto, mga kapatid, is ano to, kumbaga kasalungat, no, na kung ano man ang nakasulat sa banal na kasulatan. No, kasi syempre hindi naman lahat sa atin naniniwala sa Bible, di ba? Yung iba talagang meron silang pinaniniwalaan. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga punto at kung mapapaisip ka bang oo o hindi o hindi talaga, no? So, tignan na lang natin to. Kung may intelligent civilization na nabuhay sa universe at sila ay naging extinct milyong taon bago tayo dumating, malalaman ba natin na sila ay nag-exist? Ang sagot sa tanong na ito ay isang malaking hindi. Sa katunayan, kung meron ngang advanced intelligent civilization na nag-exist dito sa Earth milyong taon ang nakararaan, mahirapan tayong hanapin ang bakas na kanilang iniwan. Sa tuwing pinag-uusapan natin ang buhay dito sa Earth at sa iba pang mga planeta, kinakailangan nating isaalang-alang ang haba ng panahong nagdaan bago tayo dumating. Mahalagang malaman ito upang maunawaan natin ang mga posibilidad tuwing pinag-uusapan natin ang buhay at sibilisasyon. Sobrang tanda na ng Milky Way Galaxy. Lumalabas sa pag-aaral na ang ating galaxy ay 13.6 billion years old na. Wow. At ang edad naman ng planetang Earth ay 4.5 billion years old. Ngayon mga ka-LE, kung i-consider natin ang edad ng Earth, lumalabas na tayo ay maituturing na latecomers sa planetang ito. Tayong mga Homo sapiens kasi ay tinatayang 300,000 years pa lang na naninirahan sa mundo, habang ang ating industrial global civilization naman ay nagsimula nito lamang 300 years ago. Okay. Sa ating paningin, parang sobrang tagal nang nag-i-exist ng ating sibilisasyon. Pero ang realidad, ang ating paninirahan sa mundong ito ay isang kurap lamang sa haba ng panahong nagdaan sa ating mundo. Kung tutuusin nga mga ka-LE, ang 4.5 billion years na edad ng ating mundo ay napakahabang panahon para sa ibang intelligent organisms na mag-evolve, magtatag ng global civilization, makarating sa ibang planeta at maging extinct ng paulit-ulit bago tayo dumating. Ito ay malaking posibilidad ng ating mundo. Pero mahalagang malaman. Actually nga, mga tol, no, yung technology na nakikita natin ngayon, tulad na lamang ng internet, na mga AI, tulad na lang ng mga smartphone, kung maaalala mo ninyo, mga tol, hindi pa naman sila nag-e-exist ng ganun kahaba. Kasi marami sa atin, mga tol, tulad ko, di ba? Naabutan ko pa nung mga panahong pager pa ang ginagamit ng mga tao at gumagamit pa tayo ng landline sa bahay. 'Di ba? Wala pa tayo kanya-kanyang mga cellphone na may camera. Ako naabutan ko pa yung mga camera na may film tapos ipapa-develop mo pa. 'Di ba? Noong mga panahon na 'yon, wala pang internet at bawat household, mga kapatid, hindi pa lahat mayroong computer o personal computer. 'Di ba? So yun yung mga panahon na hindi pa ganoon kaunlad ang teknolohiya at masasabi natin hindi pa rin siya ganun katanda. Napakabata pa, mga tol, di ba? Wala pang mga smart car dati, di ba? Wala pang mga
smartphone na may camera. Kung ano meron tayo ngayon, wala pa lahat yan. No, 'di ba? Kung batang 90s ka, wala pa lahat ng mga 'yan, 'di ba? Kailan lang naman nagkaroon ng smartphone. 'Di ba? So napakabata pa talaga. May technology na dati pero hindi ikukumpara sa katulad nung technology natin ngayon. So napakabata pa talaga. Ating, ito ay malaking posibilidad ng ating mundo. Pero mahalagang malaman na walang kahit anong ebidensya na magbaback up sa idea na merong intelligent civilization na nag-exist bago tayo dumating. Ito ay dahil kung meron bang nag-exist na intelligent civilization dito milyong taon ang nakararaan, maikling panahon lang ang kinakailangan upang mabura ang mga ebidensya. Ito bang mga advanced technology na to o advanced civilization is mas advanced pa sa civilization natin ngayon, mga tol? Na kanilang iniwan. Ngayon mga ka-LE, ang pagiging matalino ng isang species ay isang requirement upang makapagtatag ng isang sibilisasyon at ang katangiang ito ay paulit-ulit ng lumitaw sa evolution ng iba't ibang organismo. Tingnan nyo na lang ang kalikasan natin ngayon. Nagkalat ang mga intelligent organisms tulad ng uwak, dolphin, baboy at chimpanzee. Ang mga intelligent organisms na ito ay nagpapakita ng kani-kanilang level ng talino tulad ng paggamit ng mga tools, pagpaplano at problem-solving skills. Bigyan lang ng sapat na panahon at tumpak na environment, ang mga intelligent organisms na ito ay pwedeng mag-evolve na kasing talino natin. At kung mangyari iyon, ilang milyong taon lang ang kanilang kinakailangan upang sila ay makabuo ng isang advanced intelligent civilization. Pero mo, no? Isang syudad, may mga gusali tas puro baboy ang natira, mga tol, no? May mga uwak, may mga chimpanzee, parang Planet of the Apes, di ba? Ngayon mga ka-LE, pag-isipan nyo ito. Ang mga dinosaurs ay naghari sa mundo ng 165 million years. Gaano karaming intelligent organisms kaya ang nag-evolve sa haba ng panahong ito? Nakagawa kaya sila ng mga megacities kung saan sila ay nag-aral, nagtrabaho at bumuo ng pamilya? Tayong mga Homo sapiens, 6 na milyong taon lang ang nagdaan nang tayo ay mag-evolve, pahiwalay sa mga chimpanzee. At ngayon, meron na tayong advanced industrial civilization. Paano tayo nakasiguro na hindi nangyari ang ganitong bagay noong panahon ng mga dinosaurs kung di hamak na mas mahaba ang oras na meron sila? Ngayon mga ka-LE, kung meron mang advanced intelligent civilization na tulad ng sa atin na nag-exist sa mundo milyong taon ang nakararaan, paano natin madidetect ang mga bakas na kanilang iniwan? Ang topic na ito ang tinatalakay ng Silurian Hypothesis. Ito ay isang thought experiment mula sa astrophysicist na si Adam Frank. Ulit mga kapatid, hypothesis lang to, okay? Hypothesis. Ito ay isang thought experiment mula sa astrophysicist na si Adam Frank at sa climatologist na si Gavin Schmidt. Nakuha nilang inspirasyon rito mula sa science fiction series na Doctor Who, kung saan ipinakita ang mga Silurian bilang mga intelligent beings na nagtatag ng advanced civilization sa Earth bago pa dumating ang mga tao. Tinatalakay ng Silurian Hypothesis ang posibilidad na madetect natin ang mga ebidensyang iniwan ng advanced civilization na nauna sa atin ilang milyong taon nang nakararaan. Ngayon mga ka-LE, hindi lang basta binibigyang pansin ng Silurian Hypothesis ang ating kakayahan na makatuklas ng isang extinct civilization dito sa Earth. Dahil magagamit din natin ang hypothesis na ito kung tayo ay maghahanap ng sibilisasyon na nag-exist sa ibang planeta. Ngayon mga ka-LE, sanay na tayo maghukay upang maghanap ng mga artifacts mula sa mga sinaunang tao. Pero ilang libong taon lang ng kasaysayan ng tao ang magagawa nating balikan sa ganitong paraan. Kung gusto nating mahanap ang isang advanced civilization na nag-exist milyong-milyong taon ang nakararaan, mahirapan tayong hanapin ang kanilang mga iniwang bakas. Bakit kamo? Well, marami kasing nangyayari sa lupa na kayang burahin ng mabilisan ang mga artifacts na iniwan ng isang sibilisasyon. Una, ang surface land o yung lupa na ating tinatapakan ay gumagalaw at nare-recycle pabalik sa ilalim ng Earth. Bunsod ito ng aktibidad ng tectonic plates. Ang buong bansa na ating tinitirahan ngayon ay posibleng nasa ilalim ng lupa o ng dagat noon. Kung meron mang iniwang malaking syudad ang isang intelligent civilization milyong taon ang nakararaan, maaaring ito ay nilamon na ng lava o hindi naman kaya ay lumubog na sa dagat. Idagdag mo pa ang erosion na dala ng ulan, ilog at hangin. Ang mga puwersang ito ng kalikasan ay kumikilos upang mabura ang mga bakas ng kasaysayan sa Earth. Ngayon mga ka-LE, paano kung hanapin natin ay ang mga fossils na mga organismong nagtatag ng sinaunang sibilisasyon? Well, baka wala tayong mahanap na kahit isa.
Napaka-rare kasi na mangyari ang fossilization sa kahit anong organismo. O di kaya imposible tayong makahanap kasi wala naman talaga, di ba? Kasi mga kapatid, no, katulad halimbawa ng ating civilization ngayon, ang tao gumagawa ng paraan para mas mapaunlad, mas mapadali ang ating mga buhay sa pang-araw-araw nating gawain. Gumagamit na ngayon tayo ng mga technology na nagpapadali ng kaya sa trabaho natin dati, mas pinapadali ng dahil sa technology natin ngayon. Ngayon, kung mas advanced sila mga kapatid, di hamak na dapat mas mapapadali nila mga kapatid yung kanilang buhay, mas mapapaganda nila yung quality of life nila, baka mas magagamot nila yung mas maraming sakit na pwedeng dumating o tumubo, mas mapapahaba nila yung kanilang buhay o mas mapapatibay nila yung mga bagay na iniimbento nila kasi mas advanced nga sila. Pero kung buburahin lang sila o mawawala sila sa mundong ito, total usapang hindi naman paniniwala sa Diyos yung gustong palabasin nung gumawa ng Silurian hypothesis mga tol. 'Di ba? So walang Diyos na nalilipol sa kanila, 'di ba? Kalikasan lang. Ibig sabihin kung sasakyan natin yung gumawa ng Silurian hypothesis mga tol. Ibig sabihin yung advance na kaisipan ng mga nauna pa sa taong 'to ay hindi talaga ganon ka-advance pa kasi hindi naman ganon naging matibay mga tol yung civilization nila kahit kasi ilang milyong taon pa o ilang bilyong taon pa yan mga tol, kayang-kaya mong i-survive sa pamamagitan ng advanced technology mo kung talagang advanced ka, di ba? Dahil kinakailangan ng espesyal na kondisyon upang mangyari ito. Kinakailangang hindi magalaw ang bangkay sa loob ng mahabang panahon. Kinakailangan din na ito ay nagtataglay ng matitigas na bahagi ng katawan tulad ng mga buto, shells at ngipin. Kinakailangan din na ang bangkay ay mahimlay sa isang lugar na mababa ang oxygen level upang hindi ito agad maagnas. Kasi etong mga dinosaur nga mga tol, hanggang ngayon nakakakuha tayo ng mga fossil niyan eh. Nakakakuha tayo ng mga kalansay niyan di ba? Ilang milyong taon na rin kung pakikinggan natin yung sinasabi ng mga scientists, di ba? Kung sakaling tagumpay na maging fossil ang isang species, kinakailangan pa nitong ma-survive ang mga lindol, ulan, lava at paggalaw ng tectonic plates. Ganyang kalala ang prosesong kinakailangan pagdaanan ng mga fossils bago nila makwento sa atin ang nakaraan. Ayon nga sa mga scientist, wala pa sa 1% ng lahat ng organismong nabuhay sa Earth ang tagumpay na naging fossil. Imagine ninyo yun mga ka-LE. Trilyong-trilyong bilang na ng mga organismo ang nabuhay sa Earth bago pa man tayo dumating, pero kakarampot lamang ang mga fossils na hawak natin. Tinatayang 2.5 billion T-Rex ang nabuhay noong Cretaceous period, Wow, pero dami. wala pang 50 fossils ng T-Rex ang ating natutuklasan at ang karamihan pa sa mga ito ay hindi buong specimen. So mga ka-LE, kung Ngayon, doon mo rin alam mo yun, doon ka rin magtatanong sa mga scientist Wala pa palang 54 yung na-discover yung T-Rex. Paano naman ninyo na-compute na nasa 2.5 billion ng T-Rex na nabuhay dati, di ba? Ngayon, meron sila mga data pinagbabasehan, computation, di natin alam kung paano. Pero, ano ka rin sa mga isip nila, no? Mabalikan natin. Yan, nasa 2.5 billion T-Rex daw ang nabuhay ng mga panahon na yon. Pero na hawak natin, tinatayang 2.5 billion T-Rex ang nabuhay noong Cretaceous period, pero wala pang 50 fossils ng T-Rex. wala pang 50 fossils ng T-Rex ang nakukuha mga tol. Pero tinatayang nasa 2.5 billion, no? Saan nanggaling kaya yung data? Hindi natin alam sa mga scientist. Ang ating natutuklasan at ang karamihan pa sa mga ito ay hindi buong specimen. So mga ka-LE, kung ikukumpara ito sa ating mga Homo sapiens na saglit pa lang na nabubuhay sa mundo, baka walang kahit isa sa atin ang maging fossil sa paglipas ng ilang milyong taon. Tayong mga tao ay nakapagtatag na ng isang global civilization at nakakamanghang ating mga dambuhalang gusali, tulay, barko at kalsada. Madaling isipin na ang mga ito ay mananatili ng napakahabang panahon kapag tayo ay naging extinct. Pero maniwala man kayo o hindi, ilang daang libong taon lang ang itatagal ng ating mga gusali, tulay at kalsada kapag tayo ay nawala. Ang ating mga megacity na magsisilbing bakasana ng ating sibilisasyon ay mabubura sa mukha ng mundo at ang intelligent civilization na uusbong kasunod natin ay hindi magkakaroon ng idea na minsan tayong nag-exist.
Kahit pa ang sangkatauhan ay maging extinct dahil sa nuclear war, ang radiation na lilikhain nito ay maglalaho rin sa paglipas ng panahon. Ngayon mga ka-LE, ano-anong bagay ba ang kinakailangan nating hanapin para malaman natin kung may intelligent civilization ang nauna sa atin? Para masagot natin ang tanong na yan, kinakailangan natin tignan kung anong mga bagay kaya ang iiwan ng ating sibilisasyon kung sakaling tayo ay mawawala. Ang ating mga dambuhalang infrastruktura ay siguradong hindi magtatagal ng milyong taon, pero hindi ito nangangahulugan na wala tayong bakas na may iwan. Ang ating global industrial civilization ay may kakayahang baguhin ang mundo at ang pagbabagong ito ay mag-iiwan ng record sa lupa bilang isang manipis na layer ng sediment na magre-representa ng ating panahon. Dahil bilyong-bilyong puno na ang ating pinutol at bumuo tayo ng napakalawak na sakahan, nagawa na nating pabilisin ang soil erosion sa mundo. Ang soil erosion na ito ay matatangay ng mga ilog patungo sa dagat at magiging bahagi ng sediment record. Dahil sa laki ng ating mining activities, nagawa na nating dalhin sa lupang ibabaw ang mga metal elements tulad ng ginto, silver, lead, platinum, chromium at iba pang mga metal elements na nasa ilalim sana ng lupa. Ang mga metal na ito ay mag-iiwan din ng record sa sediment ng ating sibilisasyon. Ngayon mga ka-LE, simula na magkaroon tayo ng industrial global civilization, hindi na tayo tumigil sa pagsusunog ng fossil fuel, gasolina, krudo at langis. Ang pagsusunog sa mga chemical na ito ay nagpapakawala ng carbon sa hangin na nagiging dahilan ng global warming. Ang carbon na ating pinakawalan sa hangin ay mag-iiwan din ng record sa sediment layer ng ating sibilisasyon at ito ay magiging palatandaan ng pagtaas ng temperatura. Ngayon mga ka-LE, ang pinakamalaking kalat na may iwan nating mga tao ay ang plastic. Ang plastic ay isang bago at kakaibang chemical element dahil hindi ito natural na pinuproduce ng kalikasan. Ang ating mga plastic ay literal na nagkalat na sa lahat ng sulok ng mundo. So kung may nauna sa atin na mas advanced technology mga tol, hindi sila nakaimbento ng plastic. No? Sa katunayan, meron ngang basurang plastic bag na nadiskubre sa Mariana Trench. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng dagat. Posible rin na nakakakain at nakakalanghap na tayo ng mga plastic ngayon. Ang microplastic ay maliliit na plastic particles. Ito ay literal na nagkalat sa tubig, lupa at hangin. Nakakain ito ng mga hayop sa lupa at ng mga lamang dagat at ang mga organismong ito naman ay ating kinakain. Ang mga plastic na ating kinalat sa mundo ay mag-iiwan din ng record sa sediment layer ng ating sibilisasyon. Hindi naman siguro yung plastic na kinain nila, 'di ba, nasa stomach lang 'yan. Hindi naman siguro pupunta 'yun sa mga sa mga muscle tissue nila. Kasi halimbawa, isda, 'di ba? Ang kinakain natin sa isda, mga tol, tinatapon natin yung stomach noon eh. 'Di ba, kinakain lang natin doon yung mga mga laman lang 'yun. Ewan ko lang kung mapupunta doon yung plastic, 'di ba? Hindi naman siguro, nasa stomach lang 'yun. Ngayon mga ka-LE, ito ang mga bagay na iiwan ng ating sibilisasyon sa geological records. Una, tanda ng malalang soil erosion. Pangalawa, mataas na volume ng mga rare metal elements. Pangatlo, carbon footprint na indikasyon ng pagtaas ng temperatura. At pang-apat, maraming plastic. Ngayon mga ka-LE, may nadiskubre na ba tayong layer sa lupa na taglay ang ganitong mga palatandaan? Ang sagot ay oo. Nadiskubre ng mga scientist sa geological records ang isang layer ng lupa na taglay ang mga bagay o impact ng ating sibilisasyon. Kanilang natuklasan sa layer ng sediment na mula pa noong 56 million years ago ang palatandaan ng bigla ang global warming dahil sa pagbabago ng carbon at oxygen level sa atmosphere. Ang misteryosong event na ito ay kanilang pinangalan ng Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Ibig sabihin nito mga ka-LE, yung impact na nagagawa nating mga tao ngayon sa mundo, yung global warming at pagtaas ng carbon ay nangyari na sa Earth 56 million years ago. Ito ba yung ebidensya ng isang intelligent civilization na nauna sa atin? Well, hindi tayo sigurado. Inaalam pa ng mga scientist kung ano ang naging dahilan ng mga pagbabagong ito 56 million years ago. Ang kanilang tinitignang anggulo ay ang mga natural causes, tulad ng pagsabog ng isang napakalaking bulkan sa ilalim ng Atlantic Ocean. Ngayon mga ka-LE, pwede rin natin magamit ang Silurian hypothesis kung naghahanap tayo ng bakas ng buhay sa ibang star system at planeta. Sa katunayan, makakatulong nga ito kung gusto nating malaman kung may intelligent civilization bang nabuhay noon sa mga planetang kapitbahay natin, tulad na lang ng Venus, Mars at Europa.
Alam natin ngayon na walang sibilisasyon sa mga planetang ito, pero hindi tayo nakasiguro kung ganito rin ba ang sitwasyon ng mga mundong ito ilang milyong taon bago tayo dumating. Lumalabas kasi sa pag-aaral na ang temperatura ng Venus at Mars noon ay hindi nalalayo sa temperatura ng Earth ngayon. Ilang bilyong taon nang nakararaan, nung hindi pa masyadong malaki at maliwanag ang araw, ang Venus ay isa pang habitable planet. Meron itong sariling dagat, ilog at weather system. Ang mga ito ay ang mga katangian ng planet Earth ngayon na pinaniniwala ang may kaugnayan sa pagsisimula ng buhay sa isang mundo. Ganon din ang planetang Mars. May mga palatandaan sa surface ng mundong ito na noon, ang Mars ay may mga ilog, lawa at dagat. Kung gusto nating malaman kung may buhay o sibilisasyon ba sa Mars noon, kinakailangan nating mag-imbestiga sa mga tuyong ilog at lawa nito. Ang Europa naman, ito ay isa sa mga buwan ng Jupiter. Na-detect ng mga scientist na ang buwang ito ay nagtataglay pa rin ng karagatan kahit na sobrang layo nito sa araw. May mga nilalang kaya na naninirahan sa mga dagat na ito? Dito na makakatulong ang Silurian hypothesis. Kung meron mang intelligent civilization na nabuhay sa mga mundong ito noong unang panahon, hindi na natin makikita ang mga megacities na kanilang iniwan dahil ang kailangan nating hanapin ay ang mga chemical footprints na kanilang iniwan sa geological records ng kanilang mundo. Ang Silurian hypothesis ay isang paalala kung gaano kaliit ang ating nalalaman sa mundong ating tinitirahan. Ang idea na may advanced civilization ang nabuhay bago tayo dumating at nabura ang lahat ng bakas na kanilang iniwan ay isang wake-up call para sa atin. Anong tanda at kwento kaya ang iiwan ng ating sibilisasyon sa mundong ito? At ayan, So ang Silurian hypothesis din mga tol ay isang paalala na talagang napakalikot mga kapatid ng kaisipan ng mga tao, no? Lahat kasi mga kapatid ng paraan para maisip natin yung ating pinagmulan o kung may mga nauna pa ba sa atin, mag-e-exist talaga yan sa isip natin. May pruweba man o wala, yan ay patuloy na inaalam ng mga scientist, no? Yan ay patuloy na inaalam para maipakita sa ating lahat mga tol, yung kanilang mga teorya may posibilidad na totoo. Kasi mga tol, para sa ating lahat, no? Hindi ko kayo mapipilit, no? Hindi ko kayo mapipilit kung maniniwala kayo sa Bible, no? Nasa sa inyo naman 'yan o hindi. Pero yung Bible kasi guide na natin 'yan eh. Marami nang nagde-debunk na sinasabi hindi naman totoo yung Bible na 'yan. Ginaya lang 'yan, tao lang din na sumulat niyan. Well, by kanya-kanya kasi tayong paniniwala. Ngayon, yung Silurian hypothesis na sinasabi ng mga scientists, ikaw mismo pwede mo siyang paniwalaan, 'di ba? Pero gayong ang Bible ayaw mong paniwalaan dahil maraming anomalya ang sinasabi ng iba at wala naman daw pruwebang sapat na pruweba, bakit mo rin paniniwalaan ang isang bagay na wala rin namang sapat na pruweba? Diba? Ganun lang naman ang katanungan dyan eh. Anyway, bilang isang Pilipino, bilang isang taong nabubuhay sa mundo, ano sa tingin mo? Meron bang mga nilalang, mga advanced civilization na nauna pa bago pa tayo dumating dito sa Earth, mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!